Iginit po ni PRO 11 Director General Nicolas Torre III na walang karapatan si Kibuloy na mag-demand kay Pangulong Bongbong Marcos kasi. Kasi ang unang pahayag po ng KOJC, kampo ito ng KOJC, through Attorney Israelito Torion, nahaharap lang si Pastor Kibuloy kung igagarantya ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi siya ibibigay sa Amerika, sa Estados Unidos upang harapin ang kanyang mga kaso doon. At sinagot din ng PNP Bayan ang resolusyong inilabas ng Davao City Council na bumabatikos sa kanilang operasyon sa KOJC compound. General Torre, pakinggan natin na kanyang pinakahuling statement ito, partner. Go! Wala siya na mag-demand ng kung ano-ano. Ba't kailangan niya i-demand sa Presidente ang mga papeles na hinihingi niya? Sino ba siya? Is he above the law? Pero ba talaga lahat ng klase ng may mga warang yun, di mag-demand na rin ang gaya niya na ganito ang papel, ganito ang kailangan ko assurance, ganito, bago ako sumuko. Ano yun? Hindi naman yata yun na nakasulat sa batas at hindi naman ang espiritu ng batas. Yan. At sinabi din ni General Torre na siya nakakatanggap na at ng kanyang pamilya ng mga pagbabanta sa buhay. I hope that the political leadership also make that call to Apollo Kibuloy and his followers. Respetuhin nyo ang rule of law. Hindi yung justice for Apollo Kibuloy na nalagay sa t-shirt nyo. Ayaw nyo namang humurap sa husgado. Saan justisya nyo hinahanap sa kalsada? Tapos na tayo sa panahon yun. Ang justisya ay hindi hinahanap sa kalsada. Ang justisya ay hinahanap natin sa ating mga korte. Hindi ito politikal. Kung nakinagawa ng politika ito, wala itong politika rito. Okay, natagpuan din ng otoridad bayan ito po'y galing po sa PNP. Yung isang kwarto daw na pinaniniwalaan kay Pastor Kibuloy sa loob ng isang gusali sa KOJC compound. Ayon pa rin kay General Torre III, tugma daw. Tumugma sa pangangatawan ng pastor ang mga nakita nilang gamit sa loob ng kwarto. Nadiskubre rin ang ilan pa mga kwarto ng babae na konektado daw sa ininalang kwarto ni Kibuloy. Ito napapanood po ninyo, ito yung di umano'y tunnel nga na hinukay. Diyan sa loob ng KOJC compound na itinanggi naman ng PNP. Yan po'y picture na kumakalat ngayon sa social media. Kahapon ang ika-11 araw ng pag-aalughog ng PNP sa compound na yan sa Davao, ang KOJC. Nagpapahirap daw sa mga pulis sa kanilang operasyon bayan ang pangingialam at pangaras ng mga miyembro ng KOJC. Pero, 100% pa rin na kumbinsido General Torre na nasa loob lang ng compound si Kibuloy. Pakinggan natin tong statement na ito, partner. Sinabi ni General Torre na nandyan lang sa loob ng compound si Pastor Kibuloy at mahuhuli din dahil 100%, 100% na talaga sila ay naniniwala ang pulis kahit hindi sila umaalis dyan na nandyan lang sa loob nagtatago si Kibuloy at anytime mahuhuli daw. Yun yung pinakauling statement din, pakinggan natin. In fairness, baka mamaya niyan questioning tayo ng mga miyembro ng KOJC. Okay? Na gawa-gawa lang itong mga sinasabi natin dito. General Torre ito. Pakiplay nga si General Torre, iyo. Partner, kung nandyan na, dahil lang Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Kanino sinabi ni General Torre? In a matter of time, mahuhuli rin. Ayan na, sige. Alright, sige, pakinggan mo na natin si General Torre. Go. Hanggang kahapon, meron tayong binasok na isang building sapagkat meron tayong nakit na information na na-receive na may kwarto si Apollo Kibuloy doon na pwede niya pagtaguan. Positive, nandun ang kwarto, wala lang ng tao. Kwarto na napakaganda, base sa kanyang mga gamit na nandun, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size sa mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy. Na paliligiran na iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman, base naman sa mga nakita natin mga gamit.
Okay. Si Aljo Bentijo sa DCXL News. May